O my soul. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. O my soul. And worship His holy name. And sing like never before. And oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul. And worship His holy name. Sing like never before. And oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love, Lord. Angels long to make good. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, and worship His holy name. Sing like never before. And oh, my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end grows near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forever. Oh, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, and worship His holy name. Sing like never before. And oh, my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sa oras pong ito, sama-sama po tayong manalangin sa ating muling pakikinig ng salita ng Diyos.
ay patuloy nating marinig ang tinig ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santo, lumago ang ating mga pananampalataya. Maging buhay natin ang salitang ito. At patuloy tayo lumago sa ating mga paglilingkod as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama namin Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit, Panginoon, sa umagang ito. Ito ang oras, Panginoon God, na kung saan kami makikinig ng mga salita mo. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na habang kami nakikinig at tatanggap ng mga salita mo, tingin namin ito, Panginoon Diyos, mula sa iyong tinig, Panginoon God, ay lumago ang aming mga pananampalataya. Patuloy namin maranasan, Panginoon Diyos, ang katagumpayan. Patuloy namin maranasan ang pagkilos at paggalaw ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat sa amin. Wala kaming magagawa, Panginoon God, kung kami hiwalay. Kaya naman dalangin po namin, ayaw ikaw lamang ang mahayag sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang namin ititiwala ang aming buhay, Panginoon Diyos. At hayaan mo, Panginoon God, na magwalhati ka namin. Madagila ka namin sa pamamagitan ng mga salita na siyang iahayag mo sa aming kalagitnaan. Wala kaming inaangkat, Panginoon Diyos, kundi kami pangunahan ng banal na Espiritu Santo, ang kalungan at ang kaalaman ng iyong mga salita. Igawad mo sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon God, at nagtitiwala kami, Panginoon God, na patuloy ka magpapahayag sa buhay ng bawat isa, at ang aming mga puso, ang aming kaluluwa, Panginoon Diyos, ay mag-uusog, at patuloy namin magaganap ang katwiran at kalooban mo sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin tinatalaga ang oras nito, Panginoon. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan at kadakilaan ng iyong pag-ibig. Salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Isang pananampahan na kung saan inilaan mo para sa iyong mga anak upang maging pagpapala para sa amin. Dalangin po namin, aming Diyos, na tulungan mo kaming lumago sa aming pananampalataya. Tumibay kami, Panginoong Diyos, sa pagharap ng mga pagsubok, sa pagharap sa lahat ng mga kapigatian na nararanasan namin sa aming mga buhay. Patuloy pa rin namin ang kini ng katagumpayan na siyang igagawad mo sa buhay po namin. Ama, hayaan mo ng iyong banal na Espiritu Santo ay patuloy na lumigap sa amin at mangusap sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lahat ng mga anak mo na naririto at lahat ng mga anak mo na nakikinig at nanonood sa aming live, Panginoong Diyos, hayaan mo na silang lahat o kaming lahat ay mapagpala. Inid mo kami, Panginoong Diyos, sa iyong kapangyarihan at huwag mo kaming pababayaan hanggang sa matapos po ang gawain ito, Panginoon. Ama, dalangin din ang iyong lingkod na pagpalain mong lahat ng mga kamay na walang sawa at buong pananampalatayang nagbibigay sa iyo ng kanilang mga ikabuat handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ang siksik, liglig at nagumapaw na pagpapala sa kanila at huwag mong hayaan na magkulang sila sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Tanggapin mo ang aming pagsamba, tanggapin mo ang aming paglalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. And you may all be seated. Galatians chapter 3 verse 2. Galasya, kabanatang 3. First one chapter, Galatians chapter 3 verse 2. Sabay-sabay tayo. Talata po'y 2, sabay-sabay po tayo. Ito lamang ang ibig kong maalaman ninyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? And then verse 13 and 14. 13 hanggang 14, sabay-sabay po. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa kanang atin. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. God is Trinity God. Ang Diyos ay tatlong personang Diyos. Father, Son, Holy Spirit, one God. Ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isang Diyos. In the beginning, before God created heaven and earth, just one God, Father. In Father, Son, Holy Spirit. Sa pasimula pa lamang, bago likhain ng Diyos ang langit at lupa, ay isa na ang tatlong personang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At that time,
before God created all things, God Son and the Holy Spirit was in Father, in the Kaya nga po, bago nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, mula sa Ama ay naroon sa Kanya ang Ama at ang Espiritu Santo. And then God's Son came up from God the Father, was in heaven. Na kung yung anak ay nagmula doon sa Ama, na siyang nandoon sa langit. That's why in the heaven, God the Father and Holy Spirit in the Son Jesus, in the Son. In the Son Jesus Christ. Kaya nga po, doon sa kalangitan, yung Ama at yung Espiritu Santo ay nandoon sa anak. 2,000 years ago, God's Son became man. At that time, the Father, Holy Spirit was in the Son Jesus Christ. At 2,000 taon na nakalipas, ang anak ay nagkatawang tao at mula doon sa anak ay naroon ang Ama at ang Espiritu Santo. But Jesus Christ, before went to heaven, He promised to us Holy Spirit. At bago pumanik ang ating Panginoong Hesukristo doon sa kalangitan, ay pinangako niya sa atin ng Espiritu Santo. He said, it's really good for you to live. I live from this earth, and then I can send to you Holy Spirit. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Jesus na ikabubuti ninyo ang aking pag-alis, sapagkat sa aking pagparoon sa Ama, ipadadala sa inyo ang Espiritu Santo. That's why even though now Jesus Christ is in heaven, but still He's in us by the Holy Spirit. Kaya naman, kahit ng ating Panginoong Jesucristo ay nandoon sa kalangitan, siya po ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why really we can believe Jesus in us by the Holy Spirit. Kaya naman mapapanaligan po natin ng ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Holy Spirit is God's Spirit and eternal beings. Ang banal na Espiritu Santo ay Espiritu ng Diyos at nasasabi natin siya'y magpawalang hanggan. Bible said Jesus Christ living food, living food, but Holy Spirit is real drinks, living water. At sinabi nga po ng Biblia ng ating Panginoong Jesus ang tinatawag na buhay na pagkain at tunay na pagkain, samantalang Espiritu Santo naman ay ang buhay na tubig at ang tubig na nagbibigay buhay. That's why Israel people, when they came up from Egypt, they kill sheep and get blood. They saved from the world, the devil Satan, by the blood of Jesus Christ. At nagpalabas ng palabas na po ang mga Israelita mula doon sa Ehipto, ay nagpatay po sila ng isang kordero at sa pamagitan ng dugo nito, ay sila po ay naligtas mula doon sa kapangyarihan ng ni Satanas, sa kapangyarihan ng Jesucristo. And then they were baptized with Jesus Christ, in the Dead Sea. At sila naman din ay nabautismuhan sa pamagitan ni Jesucristo doon sa dagat na po. When they accept water baptism in the Dead Sea, their old men already died. They are nearly separate from the Satan, the Egyptian soldiers and Egyptian king. At sa pamagitan ng kanilang bautismo, silang lahat ay nangamatay sa kanilang mga lumang pagkatao. Sila ay nahiwalay na mula doon sa kapangyarihan ni Satanas, doon sa mga kawal ng mga taga-Ehipto. And then, when they had no food in the desert, God gave them manna from heaven. At nang sila po'y walang makain doon sa ilang, ipinadala ng Panginoon mula sa kalangitan ang mana. This manna is from God the Father, His word. Also, Jesus Christ. At ang manang ito ay galing sa Diyos. Ito po'y may tuturing na salita at katulad ni Jesucristo. And then, God said to Moses, strike the rock. Whose rock? The Christ. From the Christ will come out living water and drink. Inutusan din naman ng Diyos si Moises na paluin ang kanyang tungkod, yung bato, at yung batong iyon ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo at lumabas po yung tubig na nagbigay buhay. Not only some person, not only special person, all of people of Israel who stay in the desert, you can drink living water. At hindi lamang ilan ang mga nakainom mula doon sa tubig na nagbibigay buhay na yun, kundi lahat ng mga Israelita ay nakainom ng tubig na yun na nagbibigay buhay. This is God's promise. All the believers in Christ Jesus, already you have received Holy Spirit. At iyon ang ipinangako ng ating Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, ng lahat ay tatanggap ng banal na Spirit. Nearly, I am sorry because before I did not know the Bible. That's why there's nearly no teaching from me about Holy Spirit. At humihingi rin ako ng paumanhin sa inyo sapagkat
dahil nga po hindi ko pa lubos na naunawaan ang sinasabi ng Biblia, kaya nagkaroon ako ng kamalian sa aking mga itinuro. You know, usually almost pastor or church, they want to say we are special because our church is special, we are special believers. Karamihan po ng mga iglesia o halos lahat ng mga iglesia ay sinasabi nila at tinuturing nila ng kanilang mga iglesia ay isang natatanging iglesia. That's why they want to make own doctrine, own special teaching. Yan ang dahilan kung bakit nakakagawa sila o gumagawa sila ng mga sarili nilang mga katuruan. That's why usually they said, if you want to receive the Holy Spirit, you need to repent and fasting and prayers, so much prayer, and then you can receive the Holy Spirit. Kaya naman binabanggit ng kanyang mga katuruan na kung gusto nyo talagang matanggap ang banal na Espiritu Santo, eh kailangan mo manalangin o kailangan mo humingi ng kapatawaran o mag-ayuno. Yeah, but Bible is different. Already, you have water baptism in Christ Jesus. Already, you can eat the real food from the Jesus Christ and drink real living water by the Holy Spirit. Pero kakaiba ang sinasabi ng Biblia, sapagat sa pamagitan ng ating bautismo, itatanggap tayo ng pagkain na nagbibigay buhay at yan ay ang ating Panginoong Kristo at tatanggap din tayo ng tubig na nagbibigay buhay at yan ay ang banal na Espiritu. That's why Galatians chapter 3 verse 2 said, diba, did you receive the Holy Spirit by the works of the law or the hearing of the faith? Yan ang dahilan kung bakit sinabi doon sa Galatia Kabanatang 3, talatang 2, na tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ng ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. Only we can receive the Holy Spirit by faith through the hearing of the gospel. Kaya magiging malinaw sa atin ang pagtanggap sa banal na Espiritu Santo ay sa pamagitan ng pananampalataya sa tulong ng pakikinig ng salita. And the verse 13 also says, but Jesus has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. He became curse for us. Doon sa 13, sinabi niya na ang sumpa sa kautusan ay tinubos tayo ni Kristo at naging sumpa sa ganang atin at sinumpa sa bawat binibitay sa punong kahoy. Yeah, because Bible said, curse is everyone who hangs on a tree. Yan ang sinabi sa Biblia na sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. And then verse 14, he explained why Jesus Christ crucified on the cross, hangs on the tree. At ipinapaliwanag naman dun sa talatang 14 kung bakit nga po ba talaga ipinako sa krus si Kristo. Number one, diba, the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. At ang unang dahilan ay upang dumating sa atin ang pagpapala ni Abraham sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yeah, which means, what's the blessing of the Abraham? God called Abraham and then promised Christ, promised them Christ. Ano po ba yung tunay na naging pagpapala ni Abraham? Tandaan po natin ang tinawag ng Diyos si Abraham, ang unang ipinangako sa kanya ay darating ang Kristo. Yeah, you can be saved in the Christ, and then you will be God's children. It is a blessing of the Abraham. Na kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, ikaw ay magiging anak at ikaw ay maliligtas. Iyon ang tunay na pagpapala. We have to really understand what purpose, why we have this Holy Spirit. At kailangan din natin maunawa mabuti bakit ano ba ang kahalagahan ng pagtanggap ng Spirit. When we this Holy Spirit, already Abraham's blessing come upon us. Na kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, dumating na rin sa atin ang pagpapala ni Abraham. And then Jesus Christ crucified on the cross. Why? We might receive the promise of the Holy Spirit through faith. At ang pagpako sa ating Panginoong Kristo ay pagtanggap naman natin ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. We cannot receive the Holy Spirit any kind of the practice or deeds, only by faith. Ibig sabihin, wala pong ibang pamamaraan para matanggap natin ang Espiritu Santo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. What's the promise of the Holy Spirit? It is eternal life. Living water, eternal life. At nasasabi natin, ang pangako ng Espiritu Santo ay tumutumbas din sa buhay na walang hanggan. Yeah, please, you have to really believe. If you have this Holy Spirit, already you have eternal life. Kaya naman kailangan natin panaligan na kung tinanggap natin ng Espiritu Santo, tinanggap na rin natin ang buhay na walang hanggan. But Ephesians chapter 1 verse 13, you see, Ephesians chapter 1 verse 13 also says about the Holy Spirit of the promise. Holy Spirit of the promise. Binabanggit din naman po doon sa Efeso, Kabanatang 1, talatang 13, yung tungkol sa Espiritu Santo na siyang ipinangako.
You also trust, and after you heard the word of the truth, the gospel of your salvation, also having believed, after you believe the gospel of the cross, the gospel of the Jesus Christ, and then already you sealed by the Holy Spirit. Nasa Kanya na kayo rin naman ay pagkarinig ng aral ng katotohanan, at yung aral ng katotohanan na yun ay ang ebanghelyo ng kaligtasan, na kung saan ito'y ang ebanghelyo ng krus ni Kristo, at sa pamamagitan niyon ay tumanggap kayo ng Espiritu Santo. Yeah, Apostle Pablo said here, diba, the Holy Spirit of promise is different, little different, the promise of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ito po ay kakaiba sa sinabi po ni Apostol Pablo, sapagkat sinasabi niya rito na ito po yung Espiritu Santo na siyang ipinangako. What is the promise of the Holy Spirit? It is giving what? The eternal life. At ang ipinangako naman ng Espiritu Santo ay tubig na nagbibigay buhay o buhay na walang hanggan. And then Ephesians chapter 1 verse 13, again, Apostle Pablo explained to you, how can you reach the Holy Spirit? How can you reach the Holy Spirit? At ipinaliwanag din ni Apostol Pablo sa talatang 13 ng Efeso kabanatang 1 kung paano tatanggapin natin ang Espiritu Santo. Yeah, that's why you are sealed with the Holy Spirit of promise means this is the way to reach the Holy Spirit. Pag sinabing tinatakan kayo ng Espiritu Santo na siyang ipinangako, ibig sabihin ito po yung pamamaraan para matanggap natin ang Espiritu Santo. You also trust after you heard the word of the truth, gospel of salvation, and having believed already we have Holy Spirit. At ito ay sa pamagitan ng inyong pagkikinig ng aral ng katotohanan at sa pamagitan noon ng inyong pananampalataya, tinanggap ninyo ang Espiritu Santo. Thanks God, because from long time ago already God promised us is the Holy Spirit. At mas nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat malaon ng panahon na ipinangako ng Diyos na tatanggapin natin ang Espiritu Santo. According to Acts chapter 2, verse 17 and 18, Peter said, in the last time, God said, I'll pour out of my spirit on all flesh, on all the flesh. Pagdating doon sa Gawa kabanatang 2, talatang 17 hanggang 18, sinabi niya doon na ibubuhos ng Panginoon ang Espiritu sa lahat ng laman, sa lahat ng tao. Yeah, already by the prophet Joel, God promised to Israel, in the last day, I'll pour out my spirit to all flesh, all flesh. Sa pamamagitan nga po ni Propeta Joel, ay ipinangako na ng Diyos sa mga tao na ibubuhos niya yung kanyang Espiritu Santo. Who is the all the flesh? Except what about in the days with Jesus Christ, and then eat real food, spiritual food, and drink living water. Sino po itong mga taong ito? Ito po yung mga tao na kung saan tumanggap ng Espiritu, tumanggap ng bautismo sa pamamagitan ni Hesus Kristo at tumanggap ng tinapay na nagbibigay buhay na siyang katawan ni Kristo. This verse came from Joel chapter 2, 28, 29. Okay, we have no time. It's saying, it nearly saying, Joel chapter 12:28 said, I'll pour out my spirit on all flesh. At itong binasa nating talata sa Gawa kabanatang 2, talatang 17 ay makikita rin po natin sa Joel kabanatang 2, talata po ay 28 hanggang 29, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng kinapal. Thanks God, because already we came up from the world, the devil, and then now belong to Jesus Christ. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat iniligtas tayo mula doon sa sanlibutan, kung saan sa kapangyarihan ng Diablo, at ngayon ay kay Yesu Kristo na tayo. As a sign of this, our salvation, we already accept what the baptism with Jesus Christ, our ultimate tithe in Jesus Christ, and then from with Jesus. At ang patunay po na tayo po ay naligtas na, tayo po ay tumanggap ng bautismo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kaya naman tayo may buhay na sa pamamagitan ni Yesu Kristo. At the time, already we are eating real food from Jesus Christ and drink living water by the Holy Spirit. At mula naman noon ay tayo tumatanggap na ng tinapay na nagbibigay buhay at umiinom ng tubig na nagbibigay. Yeah, okay, let's see one more time. First Corinthians chapter 10, verse 2. All were baptized into Moses in the crowd and in the sea. Sabi doon sa unang Korinto, kabanatang 10, talatang 2, ang lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. After verse 3, all, not only few, all eat of
same spiritual food. At pagdating doon sa 3, ang lahat ay nagsikain, hindi lamang iilan, kundi lahat ay nagsikain ng pagkain spiritual. And then all the Israel people who came up from Egypt, all they drank the same spiritual drinks from the spiritual Lord Jesus Christ. At pagdating naman doon sa 4, lahat ay nagsiinom, hindi lamang ilan, kundi lahat ay nagsiinom ng tubig na galing doon sa bato na siyang si Yesu Kristo. Of course, at eat this spiritual food and drink spiritual drinks, but some they died because they worship idol and then spiritual immorality to idols. Maaring nga po na alam naman po natin na lahat po sila ay nagsikain at nagsinom, pero mayroon ding ilang sa kanila na nangamatay. Bakit? Sapagkat sila ay nagsipagsamba sa mga ribulto at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. That's why we need to be careful, even though we have this Holy Spirit. But if you worship to idol or accept wrong teaching, heresy teaching, there's no Holy Spirit. Kaya naman, kailangan magsipag-ingat ang bawat sa puso natin sapagkat kahit na po tayo tumanggap ng banal na Espiritu Santo, pero kung babalik tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at makikinig at tatanggap ng maling katuruan, maaring tayo mawala sa Espiritu Santo. That's why we have drink living water by the Holy Spirit. Bawat sa puso natin ay tumanggap ng tubig na nagbibigay buhay sa pamagitan ng Espiritu Santo. That's why John chapter 7 verse 38, he who believes in me, Jesus said, he who believes in me, the will flow deeper of the living water from their heart. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi po sa 1, Kabanatang 7, talatang 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Jesus also saying, he who believes in me, not asking others, believes in me. If you believe in me as a Christ and Son of the living God, you will receive Holy Spirit. Maliwanag na walang ibang pamamaraan sapagkat mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsabi na kung ikaw ay mananampalataya sa akin, na kung ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay, ikaw ay tatanggap ng Espiritu Santo. But verse 39, there is no Holy Spirit, no one needs the Holy Spirit because Jesus does not yet glorified, not yet crucified on the cross and died. Pero sinabi doon sa 39 na wala pa pong tumanggap sa kanya ng Espiritu Santo sapagkat si Yesu Kristo hindi pa napako sa krus at hindi pa niluwalhati. That's why Jesus Christ shed His blood, also water from Himself. Iyan ang dahilan kung bakit nagbubo ng dugo at tubig si Yesu Kristo mula sa kanyang sarili. The blood of Jesus Christ is His own blood. Came up from His body. At yung dugo na yon ay binubo niya ay galing mismo sa kanyang sariling katawan. How about the water? It's Holy Spirit. The Holy Spirit, He came up from the rock, Jesus Christ. Pero magiging maliwanag din sa atin na mula kay Yesu Kristo ay dumaloy ang tubig. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay galing mismo kay Yesu. That's why all the time we try to remind about the blood of Jesus and living water that came up from Jesus on the cross, on the cross. Iyan ang dahilan kung bakit lagi tayong pinapaalalahanan tungkol doon sa dugo at tubig na ibinubo ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Sometimes they will working in our heart, and then making doubting about God's promise. Alam naman po natin na talagang gumagawa ang diablo sa ating mga puso at binibigyan tayo ng mga pag-alinlangan upang mawala tayo doon sa sentro ng salita ng Diyos. This devil said, can you believe Jesus is God? God become man? They said to us. Maaring nga pong ibinubuyo ng diablo sa ating isipan na kaya mo bang panaligan talaga na si Yesu Kristo ang Diyos na galing mismo sa langit? That's why many unbelievers said, but they said to believers, can you believe? How can the God become man and then the man can live from this? Iyan nagdahilan kung bakit maraming mga hindi mananampalataya ang itinatanong sa mga mananampalataya, kaya mo bang panaligan na yung Yesu Kristong yan ay talagang namatay at muling nabuhay? Because they want to understand the Bible, God's promise, through their own self. Sapagkat ang hinahangad ng mga taong ito ay maunawaan ang sinasabi ng Biblia sa pamamagitan lamang ng kanilang mga sariling kaisipan. But we have to understand, God is Almighty God. He is Creator, Almighty God. Pero kailangan natin maunawaan mabuti ang Diyos ay isang malilikang makapangyarihan sa lahat. That's why this Almighty God become man and then He can live from this. Kaya naman itong makapangyarihang Diyos na ito ay kayang magkatawang tao at kaya rin muling mabuhay. We can understand about the Holy Spirit. We cannot see Him. Kaya rin po nating panaligan ng Espiritu Santo bagamat hindi natin siya nakikita. But we can believe because God promised us
this is the Holy Spirit. Pero tayo po'y makakapanalig sa Kanya at kaya nating tanggapin ang banal na Espiritu. Please do not doubting you have Holy Spirit or not. Kaya naman wag po tayo mag-alinlangan na tinanggapan natin ng Espiritu Santo o hindi. Sometimes when they will talk to you, you have no Holy Spirit, you have to shouting, "Lumayas ka, Satanas!" Already I have this Holy Spirit. Kaya naman kung nagkakaroon kayo ng mga pag-aalinlangan, kung tinanggap ninyo ang banal na Espiritu Santo, ay kailangan nyo agad na ito itaboy at sabihin ninyo, ako'y nananalig na tinanggap ko ang Espiritu Santo. There's no sign, but we can believe. Already I believe in blood of Jesus and the water that came up from Jesus Christ. Maaring walang mga tanda na tayong naranasan, pero sa pamagitan po ng ipinangako ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang pagbububo ng kanyang tubig, ay tinanggap natin ang banal na Espiritu. Only just every day, all the time, come to the cross and drink living water that came up from the Jesus. Ang kailangan lang natin gawin ay araw-araw na lumapit tayo doon sa krus at uminom ng tubig na nagbibigay buhay mula doon sa krus. When you have problems, trials come to you, that time, come to the cross and then drink living water. At pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok o problema sa ating mga buhay, ay lumapit tayo doon sa krus at tayo uminom ng tubig na nagbibigay buhay. When you have sick, but that time, come to the cross and drink living water and then you will be eternal life. At kung kayo'y may karamdaman, lumapit din tayo doon sa krus at uminom ng tubig na nagbibigay buhay at tayo tatanggap ng buhay na walang hanggan. You know, almost Korean, they have so much interest about long night, health, body. Alam niyo po ba na mga Koreano ay naglalayong magkaroon ng mahabang buhay? That's why all the time they eat good food and then exercise, go to the hospital. Kaya naman ang laging ginagawa ng mga taong ito ay laging nag-ehersisyo at kumakain ng masarap at magagandang pagkain. Because they have no interest about eternal life. Only they have interest, they have hope to the health in the world. Nagpapakita lamang na mga taong ito ay interesado lamang doon sa kanilang kalusugang pisikal, pero hindi interesado sa buhay na walang hanggan. But problem is Christians also same. They are afraid of their death. Pero ang nagiging problema, maging mga Kristyano, ganito rin ang kaisipan. Kaya naman sila ay nagkakaroon ng katakutan sa kanilang kamatayan. But thanks God, because after we die, we will sleep in Christ Jesus. Pero nagpapasalamat tayo, bagamat tayo mamamatay, matutulog naman tayong kasama. And then when Jesus come again, we will get from death and then get eternal life. At sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, tayo muling bubuhayin at tatanggap ng buhay na walang hanggan. That's why even though we have sick, diba? We have cancer, but we are not afraid this kind of cancer because we have eternal life. Kaya kahit na po tayo magkaroon ng karamdaman, kahit na ito ay cancer, hindi po tayo matatakot kahit na itong ating magiging dahilan ng kamatayan. If you have true faith, you are not afraid you have death. Even though tomorrow die, you will be happy. Kaya naman kung nagtataglay tayo talaga ng pananampalataya, kahit nasabihin pa ng doktor o ng manggagamot na kayo mamamatay na bukas, hindi nyo kakatakutan ng inyong kamatayan. Thanks God, because God promises eternal life by the Holy Spirit. At nagpapasalamat tayo sapagkat ipinangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Israel people, they drink living water that came out from the rock. Na ang mga salita ay tumanggap at uminom ng tubig na nagbibigay buhay mula doon sa malaking bato. That's why, like as John chapter 4, Jesus said about living water, diba? You have to drink living water for the eternal life. At binabanggit din po ng Juan Kabanatang 4, yung tubig na nagbibigay buhay, kaya man kailangan tayong tumanggap nito upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. You see, John chapter 4, Jesus Christ asked the woman, water, diba? Water. At makita natin sa Juan Kabanatang 4 na kung saan humingi ng tubig ang Panginoon doon sa babaeng Samaritana. But Jesus Christ, He did not drink water. John chapter 4, did not drink water. Pero kung papansinin po natin, kahit na siya humingi, hindi rin siya uminom ng tubig noon. Just He want to give to us living water. That's why purposely came to that place and then asking water. At dahil layunin nga po ng Panginoon na tayo bigyan ng tubig na yon na nagbibigay buhay, kaya yun ang dahilan kung bakit pumunta siya sa lugar na iyon. He said, Samaritan woman, He said to us, I am the one who can give to you living water. At kung paanong sinabi ng Panginoon doon sa Samaritana, yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, na nais niyang pagkalooban tayo ng tubig na nagbibigay buhay. Jesus said, if you want to living water, please come to me. I'll give you living water. At kung ninanais mo na ikaw ay magkaroon ng tubig na nagbibigay buhay, ikaw ay lumapit sa akin at ako magbibigay ito sa iyo. Thank Jesus because
already gave to us living water on the cross. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ibinigay niya na ang tubig na nagbibigay buhay na yun mula doon sa krus. 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14. Unang Korinto 12, 13 hanggang 14. Sapagkat ang isang Espiritu ay binabautismo tayo lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Griego, maging ang mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Yeah, there are many members in the church, but only one body of Christ. Ibig sabihin, kahit na tayong maraming miyembro sa loob ng iglesia, iisa lamang ang katawan, That's bilang why- katawan ni Kristo. Yeah, by one Spirit, we are all baptized into one body. At sa pamagitan ng isang Spiritong iyon, tayo binautismuhan na bilang isang katawan. Yeah, through water baptism, already we became one body. Kaya nga po sa pamagitan ng bautismo, tayo naging isang katawan. Yeah, but sometimes our old men want to separate from the body, diba? But that is devil's character, devil's work. Pero ang hinahangad nga po ng ating datihang pagkatao, yung nais umiwalay sa ating katawan, ibig sabihin, ito po'y gawa ng diablo. At that time, you have to shout to Satan, devil, away from me, Satanas. I am the one body of Christ. Kaya naman sigawan kagad natin ng diablo at lumayas ka sa akin sapagkat ako'y sangkap ng isang katawan ni Kristo. And also have all been made to drink into one spirit. At sinabi din doon na isang katawan na may isang sangkap na tatanggap ng banal na Espiritu. Yeah, already we have all drinks one spirit, Holy Spirit. Ibig sabihin, isang Espiritu lamang ininom ng bawat isa. That's why we have to believe we are one body and we have only one spirit, Holy Spirit. Kaya naman kailangan natin panaligan na isa lamang tayong katawan at meron tayong isang Espiritu. This is body of Christ church, diba? One body, one spirit. We cannot divide, separate. Iyan ang katawan ni Kristo, isang Espiritu, isang katawan, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. And then Revelation chapter 22, verse 17. Pahayag 22:17. At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, at ang may ibig kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. In the millennium, diba? During millennium, this Holy Spirit and Christ say, come, and then if you are thirsty, come, living water, come to the living water. Sa panahon ng milenyo, ang Espiritu, kaisa ng iglesia, ay magsasabi pong tayo na, o halika at uminom tayo ng tubig na nagbibigay buhay. Who is the bride? The body of the church. At yung kasintahang babaeng yun ay tinatawag na iglesia. Iglesia ng In the Panginoon millennium, Kristo. there's true body of Christ church in the world. Kaya nga po masasabi po natin na sa milenyo ay magkakaroon ng isang tunay na katawan ni Kristo. Yeah, that time, this bride is body of Christ church. They said with the Holy Spirit, by the Holy Spirit said, come, and let him who thirsty come, whoever desires, let him take water of the life. Kaya naman sa panahon ng milenyo, kasama ng Espiritu ang kasintahang babae, magsasabing halika, makinig ka na magsabi, halika at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Yeah, that's why if you want to give to others living water, you need first drink living water from Jesus Christ. Kaya kung nanais tayong magbigay ng tubig ng buhay sa iba, tayo mismo rin ay uminom ng tubig ng buhay. What's the meaning of the living water? Eternal life, diba? Eternal life. At yung tubig ng buhay na yun ay kumakatawan sa buhay walang Yeah, hanggan. real food. By the real food, body of Christ Jesus, and then real drinks, spiritual drinks, by the Holy Spirit will be eternal peace. Sa pamagitan ng totoong pagkain na siyang katawan ni Kristo at sa pamagitan ng totoong inumin na siyang banal na Espiritu Santo. That's why even though you die, but you will let from death by the Holy Spirit. Kaya kahit na tayo mamatay, tayo muling mabubuhay sa pamagitan ng Espiritu Santo. That's why really thanks God. By faith, by the believing of Jesus Christ, already we have this Holy Spirit. At nagpapasalamat tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo ay tinanggap natin ang Espiritu Santo. That's why every day, please come to the cross and let's drink living water from the side of Jesus Kaya Christ. naman ang bawat sa atin ay lumapit doon sa krus at uminom ng tubig mula doon sa tagiliran ng ating Panginoong Kristo. Let's shout 3 times, oh my soul, overcome all can let's pray. Oh my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh my Oh my soul, soul, overcome. Oh my soul, overcome. And Oh my soul,
overcome. 하나님 아버지 말씀 그대로 우리에게 감사합니다. 우리에게 상수가 필요합니다. 아버지 우리에게 아버지 상수가 필요합니다. 영생이 필요합니다. 역사하여 주여 도와주시옵소서. 아버지 말씀이 우리에게 임하고 성령께서 역사하시게 하시옵소서. 성령의 상수가 아버지 우리 안에 있게 하소서. 아버지 십자가 배라파가 십자가 배라가 부끄럽게 성수를 마시게 하시고 우리 안에서 민주의 기도를 하게 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. At ang hangarin po namin, Panginoon Diyos, na tunay na layunin mo ang maganap sa amin, ang pagnanasang na kami bigyan ng buhay na walang hanggan, ay ayaw mo na rin na maging pagnanasa ng aming mga puso na tumanggap kami ng buhay na walang hanggan, at ito ang banal na Espiritu Santo. Tulungan mo kami, Panginoon God, na maganap ang lahat ng ito, at tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na maranasan ang iyong mga pangako sa pamamagitan po ng aming mga pananampalataya. Ikaw lamang po, Panginoon Diyos, ang hinahangad namin, at ikaw lamang ninanasa, Panginoong Diyos, ng bawat po sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Please open your Bible to Psalms 56, verse 1 up to 13. Awit 56, 1 hanggang 13. Sabi niya dito, maawa ka sa akin, O Diyos, sapagkat sasakmalin ako ng tao, buong araw ay nabababag siya sa pinagyati ako. Ibig akong sakmali ng aking mga kaaway buong araw, sapagkat sila'y maraming may kapalaluan na nagsisilaban sa akin. Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay buburi ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay ilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng laman sa akin? Buong araw ay binabaliktad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa akin sa ikasasama. Sila'y nagpipisan, sila'y nagsisipagkubli, kanilang tinatandaan ang aking mga hakbang, gaya ng kanilang pag-aabang sa aking kaluluwa. Tatakas pa sila sa pamamagitan ng masama. Sa galit ay lugmok mo ang mga bayan, O Diyos. Iyong isinasaysay ang aking mga pag-gagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Tatalikod nga ang aking mga kaaway sa kaarawan na ako'y tumawag, ako'y nalalaman. Ito'y nalalaman ko, sapagkat ang Diyos ay kakampi ko. Sa Diyos ay pupuri ako ng salita. Sa Panginoon ay pupuri ako ng salita. Sa Diyos ay nilaga ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ako'y magbabayad ng mga handog na pagsalamat sa iyo, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan. Hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog, upang ako'y makalakad sa harap ng Diyos sa liwanag ng buhay? Amen. Putting your trust. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. As long as we live in this world, we are standing in the Lord to be corrected. Wala po sa ating ganap. Lahat po tayo nagkakamali. Even pastors, amen. What we are studying in the church is the Word of God. It is not the Word of men. Kaya siguro, kung titingnan po natin, iba't ibang church, different doctrines, and different kinds of teachings. And sometimes, amen po ba, di po ba, minsan dumarating sa pagkakataon na kapag ka nakita nating maganda yung katuroan na yon, ay tinatanggap natin. At ito ay nilalagay natin sa ating buhay at nagiging pananampalataya ng bawat isa sa atin. And again, as men, bilang mga tao, nagkakaroon tayo ng tinatawag na kamalian sa mga bagay na pinagkakatiwalaan, sa mga bagay na pinapanaligan ng bawat isa po sa atin. Just like what we have heard today. Di ba dati, nahihirapan tayo
Of course, desiring to receive the Holy Spirit is really good. If we desire, kung bawat sa po sa atin ang nagde-desire na matanggap, maranasan ng banal na Espiritu Santo, I think it is a good heart. We are possessing a good heart to receive the Holy Spirit. Because as we know, when the Holy Spirit is in us, we can understand the Word of God, we can understand the will of God freely and clearly. Amen. Hindi natin kayang unawain ang salita ng Diyos. Who can understand God? Sabi nga ni David, di ba? Tayo po ay parang langgam lamang sa harapan ng Diyos. We cannot understand the mind of God. But Paul said, who can understand the mind of God? Only the Holy Spirit. Only the Spirit of God. That's why, di ba sabi ni Apostle Pablo, we do not know how to pray. But the Holy Spirit who understands the mind of God, teach us how to pray. Pero katulad nga po ng sinabi kanina at pinapag-aralan natin, lahat tayo nagde-desire na matanggap ang banal na Espiritu Santo. That's why we are working on it. Gumagawa tayo ng paraan para matanggap ang banal na Espiritu Santo. That's why we pray hardly. We cry out to the Lord to receive the Holy Spirit. Sa mga kabataan na dumalaw sa youth camp, sa mga nakaranas ng youth camp, kapag ka tinatawag na Night of Grace, alam niyo po yan. Kapag Night of Grace na, ito na po yung calling na kung saan sa lahat ng mga kabataan, hindi tayo titigil na matapos po yung Night of Grace na hindi niyo natanggap ang banal na Espiritu. That's why we pray hardly and we cry out hardly. Pero mali pala. Hindi ko sinasabi, o hindi natin sinasabi na mali yung ginawa natin, but pinahirapan lang natin yung sarili natin. But try to think of it, na ibinigay na ng Panginoon ang Espiritu Santo. Kaya lang nga, hindi natin kayang unawain ito sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan, pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos na pinag-aralan natin, God already gave the Holy Spirit to us through the body of Christ. Sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, ikaw na tunay na nanampalataya sa ating Panginoon, ay tumanggap na ng banal na Espiritu Santo. Through what? Through the body of Christ, which nailed on the cross. Hallelujah! Di po ba dapat palakpakan natin ang Panginoon sapagkat ibinigay na sa atin ang banal na Espiritu Santo? Now, really, ngayon, naiintindihan nating mabuti. Kung dati nahihirapan tayo na unawain natin mabuti o na maunawaan yung tumanggap tayo ng banal na Espiritu Santo at paano ba natin tatanggapin ang banal na Espiritu Santo, now, it is really very easy for us. Kasi bakit? Maging ang mga Israelita, di po ba, out of their knowledge, hindi po nila naintindihang mabuti lahat ng ginagawa. Tandaan po natin, ng lahat ng mga nangyari sa mga salita ay nasulat for us to understand the will of God. Yung mga nangyari sa mga salita doon sa ilang, it is for our, amen po ba, for our sake. Para maintindihan natin kung ano po yung hinahangad at hinanasa ng Panginoon sa buhay po ng bawat sa po sa atin. Kaya nga po, di ba, hindi natin naintindihan why the Lord strike that big rock. Bakit hindi na lang kung titingnan po natin, bakit hindi na lang nagpalitaw ang Diyos ng biglang bukal ng tubig doon sa ilang? For them to drink. Hindi niyo po ba napansin? Ngayon maintindihan na po natin sa pamamagitan ng salita na Diyos natin pinapag-aralan na hindi basta-basta ibinigay ng Panginoon, ng Diyos sa mga salita ang tubig na kinakailangan po nila. At that time, alam natin na tigang po sila doon sa ilang. Amen. When they're in the wilderness, it is really very hard to find water. Iyon ang pinakamahirap na hanapin, yung tubig doon sa ilang. But God is powerful, God is almighty. There is nothing impossible with the Lord. Diba, sabi nga po niya kay David, kaya niya magpabukal ng tubig mula sa ilang. At yung inaawit po, yung kantang inaawit po ni Don Moen, amin po ba na God will make a way, He will do a rivers in the desert. Amen? Gagawa po daw siya ng isang ilog mula doon sa
ilang. It is impossible. But through God's power, He made it. Pero kung titingnan po natin, paanong binigyan ng Diyos ng tubig ang mga Israelita? Amen? Paanong binigyan ng Diyos ng tubig ang mga Israelita? It is through the rock. At kung babasahin po natin ang Korinto, sabi ni Apostol Pablo, naintindihan mismo ni Apostol Pablo, that rock is representing Christ, Jesus Christ. Of course, at that time, the Israelites people do not understand about it. Hindi nila naintindihan. Akala lang nila, ayun ay malaking bato. Amen po ba? Actually, it is impossible. Kayo po, subukan po natin lumabas at makakita po kayo ng malaking bato. I-strike nyo rin po. Sa tingin po ba, pag in-strike nyo ngayon, lalabas kaya in tubig? Mag-alam Moises po tayo. Hallelujah. Maghanap tayo ng malaking bato. O yung batong nakalagay doon sa may harapan sa gilid ng nakita niyo po ba yung slide colors? May malaking bato doon eh. Strike po kaya natin, lalabas kaya yung tubig? Isipin natin mabuti, it is really God's will and God's plan. Plano ng Panginoon talaga na hindi siya maglalagay ng tubig mula doon sa buhangin, kundi ang tubig ay maggagaling doon mismo sa bato. And when Moses was commanded, he obeyed. Sumunod si Moses and he strike that big rock. Amen po ba? Nung in-strike niya yung big rock na yon, mga minamahal ko, sa totoo lang, even Moses doesn't know. Kahit si Moses hindi niya maintindihan na yung rock na yon, it is Christ. But the only thing which we can tayo pong lahat ay ahanga o tayo po ang lahat ay matutuwa sapagkat Moses, even he do not understand about it. He obeyed God because that is the command of the Lord. And mula dun sa rock na yon, ang sabi kanina ng salita ng Diyos, everyone, all of them drink to that water. Hallelujah. Everyone can drink. Tapos nung sinabi kanina, actually kanina nagkakaroon din ako ng pagdududa, okay. Pero di ba binasa natin yung doon sa Juan na, pero hindi pa lahat ay nakakatanggap ng banal na Espiritu Santo sapagkat si Jesucristo ay hindi pa naluluwalhati. Tama? Kung titingnan po natin, magkakaroon tayo kasi sa totoo lang, nagkaroon din tayo ng ganyang klase ng katuruan eh. Kaya nga daw wala pang tumatanggap ng banal na Espiritu Santo. Amen. Wala pang tumatanggap ng banal na Espiritu Santo at that time. Kaya kinakailangan ng bawat isa na tumanggap at hilingin na makatanggap ng banal na Espiritu Santo. Kaya kanina, naging maliwanag sa atin na after Jesus Christ was crucified on the cross, di po ba, hindi lamang naman talaga dugo ang lumabas sa ating Panginoon, but it is water. Now, and after hearing the Word of God a while ago, doon natin makikita na when the Word became man, Holy Spirit is in Him. And through His death, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, He blessed us with the Holy Spirit. So that water that came, kaya maitutulad po natin, mga minamahal ko, yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa malaking bato na pinagdaluyan ng tubig na nainom ng mga salita, and they have received the Holy Spirit. Tandaan po natin, lahat po tayo, wala tayong proof. Wala tayong evidence. Kayo po ba, ano ba ang ebidensya ninyo ba kung meron na kayong buhay na walang hanggan? Ano po ba yung mapapakita natin sa ibang tao na meron na tayong buhay na walang hanggan? Wala po. But right now, we are assured that we have eternal life if we have received the Holy Spirit. Because Holy Spirit is eternal life. Hallelujah. Kaya, kung titingnan po natin, Psalms 56, when I tried to, yung ating pong teksto na awit 56, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 13,
I'm trying to understand it. Bakit si David mismo, King David, asked all who believes in God, like him, katulad niya, nananalig sa Diyos, ay kailangang manampalataya lamang at magtiwala sa Diyos. Actually, 3 times na sinabi ni David, ako ay pupuri sa Diyos sa kanyang salita. Amen po ba? It is not only he trusts God, but he said he will trust the word of God. Kasi tayo po, naililigaw tayo. Sapat na po, alam ko po, sinasabi natin, may pananampalataya tayo. Pero tandaan natin, faith is not to be called faith without the word of God. Kahit na sabihin po natin, paulit-ulit natin sabihin na meron tayong pananampalataya, pero kung separated tayo sa salita ng Diyos, hiwalay tayo sa salita ng Diyos, your faith is nothing. Hindi po magiging totoo yung pananampalataya natin. Hindi ko po sinasabi at hinahatulan ng bawat sa atin na naririto. Pero kailangan nating suriin, kailangan natin siyasatin yung sarili natin. Putting your trust. Di ba si David, kung titingnan po natin si David, maganda po yung kanyang kalalagayan. Actually, si David, wala po siya magiging problema. Why? Because God have blessed so much things to David. He became king. Naging hari siya, bagamat siya po isang pastol lang ng tupa dati, pero naging hari po siya ng Israel. Kaya nga, inggit na inggit sa kanya si Saul. Amen po ba? Bakit? Malaki yung pagkakaiba ni Saul kay David. Si Saul po, kinuha ng Panginoon dahil matipuno, mataas na lalaki, at may kakayanan na makipaglaban. Si David po, hindi po ang kinuha kay David ay yung tinatawag na kanyang physical na appearance. Amen po ba? Anong tinignan ng Panginoon kay David? His heart. Yung puso mismo ni David. Makikita po natin at babasahin natin ng salita na of course, David also, kahit si David may kahinaan. Lahat nga po na may kahinaan, magsabi ng amen. We are like David. David is like us. Meron din po siyang kahinaan. Hallelujah. Nagkasala si David. Sabihin po natin, nagkasala si David. Nagkulang si David. Natukso si David. Amen? Pero makikita natin si David because he trusts the Lord. He kneeled down before the Lord and he said, Lord, create in me a clean heart. That is in Psalms 51. And renew a right spirit within me. Alam niya kasi yung kahalagahan kapag nahiwalay po siya sa Panginoon. Hallelujah. Tayo rin. Kaya ngayon, maraming mga mananampalataya, hindi natin nakikita o maraming mananampalataya, hindi nila nakikita yung kahalagahan na sila'y nasa Panginoon. Do not think that if you are in the church, you are in the Lord. Huwag nating isipin na kung nasa church na tayo, nasa Panginoon na tayo. Kaya nga, putting your trust. Si David, kahit na maganda yung kanyang kalalagayan, he said, pupuri ako ng salita. Word. Kaya kahit na meron na tayong natanggap na ibang katuruan dati, kailangan nating maging bukas doon sa tinatawag na katuruan ko anong sinasabi ng salita ng Diyos. The Word of God said, God created us according to His image and likeness. Amen po ba? According to His image, through His image and likeness. Pero tandaan po natin, we are not the same of image and likeness of God. We cannot be like God. Amen po ba? Totoo po ng lahat ng tumanggap ng salita ng Diyos can be called gods. Pero maliit na G. Pero hindi tayo pwede maging katulad ng Diyos. Kaya nga, kung titingnan po natin at susuriin natin ang ating mga sarili, most of Christians now are misguided with their trust. Nami-misguided. Maraming mga mananampalataya ngayon, nagkakaroon na ng kamalian kung paano nila, kung sino yung dapat nilang pagkatiwalaan at paano sila nagtitiwala. Alam niyo po ba yung tinatawag na tiwala? Why we are needing some kind of trust?
Because we are looking for our security. Amen? Hinahanap natin yung tinatawag na seguridad ng ating mga sarili. Kaya nga si David, kung titingnan po natin si David, naghahanap din siya ng seguridad. Kaya sabi ni David doon sa binasa natin talata, marami siyang kaaway. At ano ang layunin ng kaaway sa kanya? Ang layunin ng kaaway sa kanya, siya'y lagyan ng bagabag. Lagyan ng kapighatian. Ibagsak. Amen. Yan po yung layunin ng kaaway sa kanya. Kaya kung makita po natin, spiritually, we are like David. Wala tayong kaaway na tinatawag na pisikal. Amen po ba? Dahil hindi po uso sa atin na may kaaway. Amen? Pero isa lang ang enemy natin na hindi tayo pwede makipagbate. And that is the devil. And what is ano ba yung tinatawag na purpose ni devil sa atin? Bilang mga mananampalataya, anong nilalayo niya sa atin na gawin? Ibagsak tayo. That's why he's putting some kind of doubt mind. Amen po ba? Nilalagyan niya tayo ng kung ano-ano ang mga bagay. Kaya maraming mga mananampalataya, marami nang sinusunod. Marami nang, amen po ba, marami nang pinagbabatayan ng kanilang pananampalataya. I want to do this like this one. I want to, amen po ba, yung kanilang pananampalataya, ito yung pinagmumulan ng kanilang pananampalataya, pinagmumulan ng kanilang mga paglilingkod. Kanina nakakatuwa, di ba? Because we are one body, we need to have one spirit. Alam niyo po ba yon? One spirit, kaya pala yung mga mananampalataya, mga alagad, the disciples before, lahat po sila pare-pareho ang isip, pare-pareho ang ginagawa, pare-pareho ang layunin. I think we cannot be called church now. Why? Because we have different kinds of mind. Maybe some of us are not hindi sila ayon doon sa ginagawa ng ganito. Amen. Hindi umaayon doon sa mga plano. Amen. Kumukontra doon sa lahat ng plano. Patitingnan natin ang early church, hindi po sila ganyan. Kapag sinabi niya po sa Pablo, sa iglesia ng ganito ang gagawin natin, every one of them really coordinate to each other. Bakit? Iisa silang katawan. Kaya, makita natin dito, as church, our status as a church, we need really to overcome. Sometimes, amin po ba, sinasabi natin ang pinagtitiwalaan natin ay ang Panginoon, but more on, mas tiwala tayo sa sarili natin kaysa sa Panginoon. Kaya nga, minsan, di ba, may mga sitwasyon, may mga bagay na pinaplano tayo at ginagawa natin, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa ating sariling kalooban. We do it. Maraming mga mananampalataya, kahit ito ay sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay bilang mga mananampalataya, you need to believe in the Word of God, you need to rely on the Word of God. Pero anong ginagawa mo? Laban sa salita ng you are not coordinating with the Word of God. Kaya si David, maintindihan natin mabuti kung bakit sinabi niya, I will trust the Lord. I will entrust everything in the Lord. Kasi naniniwala tayo na kapag ang pinagkatiwalaan po natin ay ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin, doon pa lamang tayo magiging matagumpay. You cannot overcome through your own life. Sa totoo lang, wala po tayong sariling buhay eh. Because anytime God can take our life, God can take our life. Kasi mismo ang buhay natin, hindi natin sarili. Hallelujah. Kahapon, nagkaroon ng tinatawag na wellness mission dito sa church. Sayang, yung iba hindi nakapunta. Actually, hindi po ako madalas magpa-check up. Aaminin ko po yan.
Sabihin ba natin, takot ba si pastor sa doktor? Hindi ko alam kung takot ba ako o natatakot lang ako doon sa magiging resulta. Yun lang siguro. So kahapon, it is really my first time. Actually, marami na nagpalista, hindi pa ako nagpapalista eh. Parang kahapon nga, wala akong balak talaga magpalista. Amen. Basta ang gusto ko lang talaga makatulong sa ibang mga tao at makita nila yung kanilang kalalagayan. Pero kahapon, nung nagpalista sina Akim at saka sina Marilyn, nung tinatanong ko kung ilang kilo sila, hindi rin nila alam. Pero alam ko kilo ko eh. Sabi ko, nasa 72 ako. Oh. Nung nagpalista sila, nagpalista na rin ako. Gaya-gaya. So nagtimbang po ako. Salamat sa Diyos kasi yung timbang ko, akala ko 72 ako, 73 pala ako. So tumaas po ako ng 1 kilo. At kahapon, habang sabi nung dadun sa, doon sa may palad, doon sa may palm. Amen? Doon sa ilalagay mo yung palad mo para malaman yung iyong buong katawan, kung ano yung kalalagayan ng buong katawan mo. Ang sabi po, relax lang po. Di ba? Sabi, relax lang, wag kabahan. So, nilagay ko po yung kamay ko for 1 minute. Nung nilagay ko po yung kamay ko sa 1 minute, sabi ko, yung ibang mga, nung nakikita ko ibang mga may hawak-hawak silang papel, 3 page, 2 page. Asawa ko nga, 3 page pa eh. Pinakyaw na lahat. So, akala ko, maganda yung pag may 3 page. Nung ako na po tinawag, 1 page lang. Wala pong 2 page, 3 page. 1 page lang po. Nung nalapitan ko po yung doktor, saktong-sakto, si Dr. Shine po, ang nag-assess. Ang sabi niya sa akin, Pastor, wow! No? Sabi niya sa akin, wow! Sabi niya, ilan taon ka na, Pastor? Magpi-57 na po. Sabi niya, wow, Pastor, ang liver mo, normal. Ang lungs mo, normal. Ang kidney mo, normal. Everything is normal. Isa lang ang abnormal sa'yo, sabi niya. Tumataas, bantayan mo ang kolesterol mo. Tapos sabi niya, hindi ka naninigarilyo, di ba? Pastor ka? Opo. Bakit ka may nicotine? Sabi niya, bakit may plema rin ang baga mo? So nakita ko, sabi ko, Lord, bakit ganun? Hindi naman ako naninigarilyo. But second degree smoker. Yung naalalanghap ko pala, na sa akin. At na-detect kahapon. Hindi ko pa sinasabi dun sa doktora kahapon, kulang ka sa tulog. And that is true. I only sleep 4 hours. 4 na oras. Pinakamatagal po, 5 oras na. Pag nagising na po ako ng 1:00, 2:00, hindi na po ako nakakatulog niyan, diretso na po sa prayer meeting ng morning. So I can see myself, sabi ko, nakita ko yung sarili ko, kung ano yung dapat kong bantayan. Amen po ba? Dapat kong siyasatin sa sarili ko. Amen po. Na sinasabi ko sa sarili ko na I'm okay, I'm good. Pero meron din palang problema sa akin. That is really the problem of the church. Ang problema sa iglesia, sometimes we do not think, we do not see our problems. Bakit? Nasa church naman tayo every Sunday. Amen? Nandito naman kayo sa church. Hallelujah! Nagpupuri kayong kasama ni na Sister Jenny. Pag umaawit sila, umaawit din naman kayo. Kaya wala akong problema. Hallelujah! Pero, we do not rely on what we see. We need to test ourselves by the Word of God. Kung hindi tayo umihiwalay sa salita ng Diyos, there is no problem with us. Wala tayong magiging problema. Kung hindi tayo hiwalay sa salita ng Diyos, why? Because you're living in the Word of God, and by the Word of God, no problem with you. Pero sino dito yung 100% living by the Word of God and in the Word of God, magsabi ng Amen. So it means every one of us have problem. Kasi hindi tayo ganun. Hallelujah. Kaya, yun yung binabanggit ngayon ng salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ni David sa buhay ng basa sa atin. Hallelujah. Na binawarningan tayo. God is really warning us. Where you will put your trust. Saan mo ba talaga inilalagay yung iyong pagtitiwala? Alam niyo po ba yung do not trust ay ulit-ulit po, repeatedly was being mentioned in the book of
prophets. Do not trust in these things. Do not trust in that one. Amen po ba? Ulit-ulit po yung sinabi sa mga books of the prophets. Repeatedly. Hallelujah. Why? Because men trust other things rather than God. Aminin man natin hindi, minsan, mas nagtitiwala tayo sa ibang bagay kaysa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang pagkakaiba noon sa mga mananampalataya noon at sa mga pananampalataya ngayon. Psalms 20 verse 7, sabi niya dito, ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay tumitiwala sa mga kabayo, ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Di ba? Sabi sa English, actually, kanta yan eh. Some trust in the chariots, some trust in horses, but I am only trusting the Lord our God. Hindi po sila ibig sabihin na nagtitiwala, yun ang sinasamba nila, no. Ibig sabihin lamang po niyan, because the chariots can run fast. Amen po ba? Yung chariot po kasi, yan po yung tinatawag na ginagamit ng mga sundalo, na sasakyan ng mga sundalo para makatakas sa mga kalaban. We are talking about our enemies. We are talking about enemies. Ito po yung sinabi ni David. Ang sabi ni David, marami ang nagtitiwala sa mga karo, marami ang nagtitiwala sa mga kabayo, pero ako, ang babanggitin ko lamang ay ang pangalan ng Panginoon. We can see, di ba? What is the difference? Tayo rin. Ano po ba yung bagay na pinagkakatiwalaan ng bawat sa atin? Sometimes, when we face problems and trials, nandyan po yung nakasalala yung decision making natin. Hallelujah. Kapag may problema na po tayo, pag may suliranin na po tayo, malalaman natin kung sino talaga yung pinagkakatiwalaan ng bawat sa atin. Mga mananampalataya, nakikinig po ba tayo? Di po ba kapag gumagawa na tayo ng desisyon, amen po ba, laging nasa huli ang Panginoon. Alam niyo po ba kung paano makikita nasa huli ang Panginoon? Ganito po ang sinasabi ng mga mananampalataya. Alam ko, maintindihan naman ako ng Panginoon. Ibig sabihin nun, ang ginawa niya, hindi na kalooban ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, maintindihan naman ako ng Panginoon. God will not understand you. Dahil kahit kailan, hindi tayo kukonsintihin ng Panginoon. Kapag mali, mali. Kapag tama, tama. Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpak ang ating Diyos sa buhay. Hindi tayo kukonsintihin ng Panginoon because God is very righteous. Huwag nating isipin na lahat ng ginagawa natin, i-compromise ng Panginoon, this is really my child. I can understand him. Hindi ko po sinasabing, ako po perfect. I am not perfect. Kaya nga po ako nananalangin eh. The reason why I pray because I am not perfect. The reason why I come to Jesus Christ because I'm not perfect. The reason why I do not, di ba, hindi ako umaalis kay Yesu Kristo kasi hindi ako perfecto. Lalo na pag umalis ako kay Kristo, mas lalo akong hindi magiging perfecto. Sino pa ang magtutuwid sa akin kung di si Jesus lamang? Where do you put your trust? Amen. Putting your trust is really very important. Amen po ba? Kaya nga po, kahit na napakaliit, sinabi natin, kahit na napakaliit yung pananampalataya natin, do not let that small faith in your life disappear. Huwag nating hayaang mawala. Hallelujah. Kaya kanina, di ba, nagpapasalamat tayo dahil kung wala yung salita ng Diyos, kung hindi tayo magtitiwala sa salita ng Diyos, malilibang na tayo sa lahat ng katuruan. Di ba, other church? Yung church na pinakamalaki ngayon na tinuturing sa Pilipinas. Hallelujah. Anong sabi ng pastor nila? If you will go away from this church, you will not have salvation. Wala kang magiging kaligtasan kapag umalis ka sa iglesia ito. Amen? Hindi ko pwedeng sabihin yon. At hindi ko kayang sabihin yun kasi nakakatakot. Hallelujah. Because I know that is not true. Hallelujah. Pero sabi ng pastor na yon, ang sinumang pastor na hindi uupo sa akin,
Ito naman po yung sinabi ng isang propetang pastor. Ang sino mang pastor ngayon dito sa Pilipinas na hindi uupo, ibig sabihin ng uupo, hindi siya mag-aaral sa akin, hindi siya tunay na pastor. Sabi ng pastor na yun. But hindi yan ang sinabi ng Lord. Hallelujah. It means the enemies, the devil wants to destroy, wants to disturb our faith. Amen po ba? Kaya nga marami tayo, alam nyo, ginagawa ng diablo sa mga tao, sa mga mananampalataya. The devil wants these Christians, these believers to be busy. Kaya marami mga Kristyano ngayon, busy. Abala. Amen? Abala sa ibang bagay. Amen. Hindi mo mahuli sa kanilang tahanan. Abala sa pagkikismisan. Abala sa ibang bagay. Amen. Pero naniniwala tayo, kapag nagtiwala tayo sa Diyos, God will supply all our needs. Sino pong naniniwala dito na kayang supplyan ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan? Pero tandaan ninyo, kahit na alam nating, dapat nating panaligan yung salita na yon, marami pa rin sa atin balisa. It means, meron tayong tinatawag ng mga Christians na material pursuits. Ibig sabihin, maraming mga mananampalataya are putting their trust on material things. Amen? Nagtitiwala tayo sa mga material na bagay na meron tayo. Hindi po masamang magkaroon tayo ng mga material na bagay sa sanlibutan, pero wag mong hayaan ang tiwala mo ay naroon. Kailangan ng pagtitiwala po natin ay nasa Panginoon pa rin. Si David, marami siyang kayamanan. Pero tingnan niyo po, isang taong mayaman, sino ang pinagtiwalaan niya? Yung kayamanan ba niya o ang Panginoon? It is the Lord. Bakit? Sapagat lahat ng bagay na meron tayong pinagkakatiwalaan sa mundong ito, it will prove you that is empty. Mawawala. Ano pong sabi niya? Lucas Kabanatang 12, Luke chapter 12, verse 15, sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan na mga bagay na tinatangkilik niya. We cannot count our long life. Sabi kanina, mga Koreans, gusto rin ng mahabang buhay. At I think, hindi lang mga Koreans. I think kahit mga Pilipino, gusto natin ng mahabang buhay. Amen? Hallelujah. Lalo na ngayon na meron ka matatanggap na 100,000 kapag ikaw ay nakarating ng 85 years old, may 100,000 ka na ngayon. Binaba na po ngayon. Kapag nakarating ka na ng 85, tatanggapin mo na yung 100,000. Hallelujah. Meron na ba tayong 80 years old na miyembro? Si nanay, di ba? Si nanay Rosita. 5 taon na lang, nay, dapat mabuhay ka pa. Si Nanay Rosita ngayon ang pinakamatandang miyembro ng Philippine Holy Joy. Hallelujah. Ngayon kasi, di ba, ganun. Kaya gusto mo lang bang mabuhay ng mahaba dahil sa 100,000? God can give you more than 100,000. Hallelujah. Ang pinakamahalaga sa lahat, habang nabubuhay ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya dito sabi, di ba, mag-ingat daw tayo at magbasid. Yung mga kasakiman, amen po ba? Yung buhay ng tao hindi nasusukat sa kasaganaan. Kaya do not trust those material things. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, huwag kayong mga tipon na mga kayamanan sa lupa, na dito'y sinisira ang tanga at ang kalawang. Dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi mga tipon kayo na mga kayamanan sa langit, na doon hindi sinisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doon hindi naghuhukay at hindi nagsipagnakaw ang magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Hallelujah? Do you think, sa buhay na bawat sa atin, kayo na may mga ipon ng kayamanan dito sa lupa, marami na ba kayong ipon doon sa langit? We need to think. Amen. Kailangan nating isipin. Amen po ba? Life is very short.
Yung buhay natin sa mundong ito, it is only 120. Yung pinaka-lifespan natin, 120. Pero yung magiging buhay natin sa kabilang buhay, eternal. Hallelujah! Sabihin nga po natin, eternal. Alam niyo po ba ibig sabihin ng eternal? Magpawalang hanggan? Wala nang katapusan. Let us compare 120 years. Mabubuhay ka ng 120 years dito sa mundo. Praise God! Pero tandaan po natin, hindi maikukumpara yan sa buhay doon sa kabila. It is eternal. Kaya, kung titignan po natin, kung ang paghahandaan po natin ay ang buhay na 120 years, only 120 years, you can experience those material things. Pero doon sa walang hanggan, it is eternal. Hallelujah. Eternal. Sabi ng mga bisita natin kahapon, Pastor, itong church din nyo, kahit na 4 na aircon lang, pwede na to. 4 na aircon daw. Sa loob-loob ko, alam nyo lang po, meron na kami, nakatago lang. Ayun, 4. Hindi lang po na ilalagay. Hallelujah. Alam nyo kung bakit hindi na ilalagay yan? It's really will of the Lord. Kasi kapag nailagay po yan, ang magiging kuryente natin, malalagay din sa peligro. Alam ko, mataas. Sobrang taas na po. Aircon nga lang, isang aircon lang, sobrang taas na po. Ang babayaran natin. Mailagay pa po yung 4 na aircon na yan, sobrang taas na po. Baka mapabayaan na po natin ang foreign ministry natin. Dahil kailangan natin magbayad ng malaking kuryente. Hallelujah. Kaya, magtiyaga na lang tayo ng walang aircon. Hallelujah. Sabi nga kahapon doon sa wellness, mas magandang pinagpapawisan kaysa daw nilalamig. Amen. Kaya okay lang yan, pawisan tayo. Amen po ba? Hallelujah. Kasi kung gusto niyo po ng aircon, pwede naman po. But, ang tanong, willing po ba kayong magbigay para sa kuryente? Baka sabihin niyo po sa akin, Pastor, yung kuryente nga namin sa bahay, naputulan na, wala na kaming pambayan. Hallelujah. Amen. Kaya sabi ko, ano na rin yan? Amen. Marami po nagtatanong, Pastor, kailan ba ilalagay yung aircon? Hallelujah. Actually, talagang napipintunan yan na ilagay. Kaya lang nga, inisip namin, pag ilagay yan, ang laki na magiging kuryente natin. Hallelujah. O sabi na manggagawa nung isang araw, Pastor, sabi nung kay Pastor John, ipagbili na yung mga aircon. Hallelujah. Hindi naman natin ginagamit, ipagbili na lang, tama? Gawin nilang pera, tapos ibigay sa mission. Amen po ba? Gamitin sa mission, kasi hindi naman natin nagagamit. At hindi natin kailangan ng aircon. Amen? Hallelujah. Bawat sa inyo, bumili na lang. Next time, wag na tayo mag-electric fan. Bumili lang kayo mga handy fan. Amen? Lahat tayo nakahawak na lang na ganyan. Amen? Para wala na tayong kuryente gagamitin. Sa bahay na lang tayo may kuryente. Dito, wag na. Hallelujah. We need to think how much we can help the church. Paano ba natin natutulungan ng iglesia po natin? Ang iglesia po natin ngayon, naririto. Amen? Magdi-Disyembre na naman. Hallelujah. Pag nagdi-Disyembre tayo, kinakabahan na po kami. Alam niyo kung bakit? Malaki na naman ang gagastusin natin sa Cambodia. We need to, again, amen po ba? Sana hindi lang kami nakakaranas ng ganitong kaisipan. Dapat kayo rin. Amen po ba? Kung halimbawa po, amen, imbis na pambili nyo ng bagong damit, Pastor Manny, ito na lang po, tutulong namin para sa Cambodia. Amen? Salamat sa Panginoon, tumawag sa amin last Saturday, tumawag si Brother Gerald. Hindi ko nakilala si Brother Gerald kasi ang taba na niya. Hallelujah, hindi napapabayaan sa pagkain. Pero mag-enroll na po siya. Amen. That's why we have our special offering today. Di po ba? Kasi enrollment na po ni Brother Gerald for the Bible School. At starting na po nila this Friday and Saturday, ang eskwela po nila. And we need to pay for the food. Kailangan natin bayaran yung kanyang magiging pagkain sa Bible School sa loob ng 2 araw. Amen. Every week po, 2 days lang naman ang pasok ni Brother Gerald. Kaya kailangan natin. We need to help the church. Yun po yung tinasabi ng Panginoon na nag-iipon ng kayamanan sa langit. Ang sabi na,
Kung nasan daw ang kayamanan natin, nandun din ang ating mga puso. Hallelujah. Kung ang kayamanan natin nasa church, nandun din ang puso natin. Walang tao. Yung kayamanan ninyo siguro naiwan nyo sa bahay, kaya nandun din yung puso ninyo. Kaya ngayon gusto nyo nang umuwi. Alam niyo po yung mga kapatiran, kapag nasa church, nagmamadaling umuwi. Bakit? Nag-aalala sila, baka manakaw yung TV, manakaw yung radyo, manakaw yung computer, manakaw yung... Amen? Maraming mananakaw. But praise the Lord, our hearts will carry our trust. Dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Amen? We must never lose sight of our real purpose of our lives. Ano ba yung real purpose ng buhay po natin? Matthew chapter 5, verse 16. Mateo kabanatang 5. Amen po ba? Wala po dyan. Sabi doon, talatang 16, let your light shine so that others may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Ang tunay na layunin po natin kung bakit tayo naririto, mga minamahal ko, it is to glorify God through our lives. Di po ba? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Ama, sa kanyang panalangin sa John chapter 17, Lord, Father God, I already glorify your name and I will again glorify it. Walang ibang naging layunin sa Jesus kundi luwalhatiin ng Ama sa kanyang buhay. Yan ang purpose ng Panginoon. Kung ikaw ay pinayayaman ng Panginoon, let God be glorified in you. Amen? Kung pinaasenso ka ng Panginoon, let God be glorified in you. Hallelujah. Kung nasa kahirapan ka, let God be glorified in you. Kung ano man ang kalalagayan mo, let God be glorified in you. Diba sabi doon sa 1 Peter chapter 4 verse 11, in all things, God may be glorified. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay, God may be glorified. Anong sabi po niya sa Ecclesiastes chapter 12? Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sabay-sabay, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sumunod. Hallelujah! Sumunod sa Diyos. Matakot sa Diyos. Yan po yung katungkulan ng bawat sa atin. That's why we need to put our trust in the Lord. Hallelujah! Walang bagay sa mundong ito na mag-endure forever. Walang mananatiling bagay sa mundong ito ng panghabang buhay. Lahat matatapos. Lahat magwawakas. Lahat mawawala. Kaya salamat sa Panginoon, di ba? Kaya pala sabi ng Panginoon, isang malaking pagpapala sa atin ang pag-alis ng Panginoon that He will give us the Holy Spirit. And the Holy Spirit is our proof that we have eternal life. Hallelujah. Matthew chapter 16, verse 26, sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Hallelujah. If we will compare ourselves, our lives, to the things that we have received in our lives, yung mga bagay na meron po tayo, amen po ba? Kahit na meron tayo ng lahat sa sanlibutan, kung mawawala naman daw sa atin ang ating buhay, anong halaga? That's why let us put our trust to the Lord. Amen? Hallelujah. Magtiwala tayo sa Diyos. This is really the right time. Ito na po yung panahon na yung tiwala natin sa Panginoon, buuin natin para sa Panginoon. Hallelujah. Wag natin hayaan na magulubihanan, wag natin hayaan na maistorbo yung pananampalataya ng bawat sa atin. Hallelujah. Ganon din, minsan, amen, yung katulad ng pinag-aralan natin kanina, men are trusting doctrines. Diba? Kaya diba, nakakalungkot na nakakahanga, actually, nakakahanga na yung mga miyembro ng mga pastors na sobrang napaka-devoted nila sa kanilang mga pastor, na kahit na yung mga pastor nila ay may mga kaso na, pero devoted pa rin sila. Hindi nila iniiwan yung pastor nila, and they still believe in their pastors, na yung pastor nila ay lingkod ng Panginoon, and he's really the Son of God. Hindi amen po ba? Sobrang, humahanga po ako sa kanila eh. Sobrang devoted po nila na talagang mamamatay sila for the sake of their pastor. Hallelujah. Nagrally sila sa harapan ng gate ng kanilang church.
para lang ipaglaban yung kanilang pastor. Pero tandaan po natin, the only thing that we need is faith. Hindi natin kailangan magtiwala sa tao. Hindi ko kailangan magtiwala kayo sa akin. Magtiwala kayo sa Panginoon. Magtiwala kayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Diba sabi ni Pastor Pablo, parusahan kami kung ang sinasabi namin is different gospel. If we speak another gospel, sabi niya dito, i-curse kami ng Diyos. Kung ibang katuruan. Hallelujah. Kung halimbawa po na mapahamak man kami, mas maganda na kami lang ang mapahamak at hindi kayo mapahamak. Hallelujah. Because, di ba, nakakatakot. That's why, sabi na po sa Pablo, huwag niyong nasain na kayo maging mga tagapagturo. Dahil doble ang sisingilin sa lahat ng mga nagtuturo. Kaya no matter what happens, let us stay. Sabi sa James chapter 2, verse 14, Santiago, kabanatang 2, talatang 14 at hanggang 20. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang magawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyain kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog, at gayon hindi ninyo binigay sa kanila ang bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isa, tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong magawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, iwalay sa magawa, at ako sa pamamagitan ng aking magawa, ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang magawa ay baog o patay. It doesn't mean, mga minamag ko, na importante yung magawa natin. We are not talking about our good works. But if you have faith, you have to show your faith. Ipakita natin yung pananampalataya natin. That is showing your faith to others. Amen po ba? Wearing the name of Jesus Christ cannot prove you as a true believers. We should be a living if Christ is guiding us. Hayaan po natin na yung si Kristo yung namumuno at nangumuna sa buhay ng bawat sa atin. Sabi nga po sa 2 Peter chapter 1 verse 15, Ikalawang Pedro, kabanatang 1, talatang 15, oo, pagsisikapan ko na tuwi-tuwi na pagkamatay ko ay inyong maalala ang mga bagay nito. Peter only seeking that all Christians and all believers will understand the Word of God, even though he will die. Hallelujah. Time will come, I think, hallelujah, mamamaalam at mamamaalam kami sa iglesia. We will goodbye to the church. We do not know. Hindi natin alam kung sino ba sa amin ni Pastor Jong mamayuna. Amen. And if he will die, kung kami mamamatay, sino kaya ang papalit? Mamamatay kaming sabay? Mamamatay ba kaming magkasunod? Hallelujah, we do not know. Pero naniniwala tayo na mawala man ang isa sa amin o mawala man kami. Hindi naman kami yung tunay na pinuntahan niyo po sa church. Ang pinuntahan po natin dito ay ang ating Panginoon. That's why we need to remember the Word. Hallelujah. Yun po yung pinakananasa, katulad ng pinakananasa ni Apostol Pedro, na yung mga bagay na naituro niya sa mga mananampalataya ay hindi malimutan. Hallelujah. Na kahit na anong mangyari, matuto tayong maipaglaban natin yung ating mga pananampalataya. Hallelujah. The problem is, kapag may problema tayo, kapag may suliranin na tayo, nawawala yung tiwala natin sa Panginoon. Akala natin nagbabago ang Diyos kapag may problema tayo. Akala ng mga mananampalataya, ang Diyos ay sumasa buhay lamang ng mga taong walang mga problema. Hindi po. Remember, even in the times of problems, God really is in you.
Sabi ng salita ng Diyos kanina, ang Panginoong Yesus, bagamat nasa langit, ay nakakasama po natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Trust the Scripture. Trust the Word of God. Trust the truth. Amen po ba? Trust the name of Jesus in your life. Amen po ba? Trust His promises. Trust His governing word sa buhay ng basa sa atin. Kung ang gagawin po natin, mga minamahal ko, hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon, you have to have that heart. Sibak, sabi nga kanina, rebukein mo na kaagad. Huwag mo hayaan na itangay ka o tangayin ka ng mga maling mga pandaraya na kaaway sa iyong buhay, katulad ni David. Amen po ba? Sabi ni David, sabi niya, ang layo ni nakaway sa akin, ibagsak ako, ilayo ako sa iyong presensya. Amen po ba? But I will trust in you. Ikaw pa rin yung aking pagkakatiwalaan. Amen. So, people put their trust in themselves. Marami mga tao nagtitiwala lamang sa kanilang mga sarili. Amen. But everything, sabi nga ng isang pastor, if you will trust yourself, if you will trust the things in this world, it's just like putting a money, a coins, in a wallet with a hole. Kapag daw nagtiwala ka sa mga bagay sa sanlibutan, nagtiwala ka sa iyong sarili, para ka daw naglagay ng coin sa isang pitaka na butas. Ibig sabihin, wala kang mapapakinabang. Pero kapag nagtiwala ka sa Panginoon, kahit na anong mangyari, hindi ka mawawalan. Psalms 118 verse 8, awit 118 at 8, sabi po diyan, lalong mabuti ang mangandong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Amen! Hallelujah! Kanino daw mas lalong magandang magtiwala? Mangandong? Pag sinabing mangandong ay, amen po ba, malagi. Kanino daw? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos. Mas maganda daw. Huwag tayo magtiwala sa tao. Lalo na ngayon, marapit naman ang eleksyon. Amen po ba? Alam ko na marami na nang manliligaw sa atin. Amen po ba? We are not politicians. Pero kayo po mga mananampalataya, inuutusan namin at tinuturuan po namin, kung boboto po kayo, iboto po ninyo yung tugon ng Panginoon sa inyong pangapanalangin. Ipanalangin natin mabuti kung sino talaga yung nilalayo ng Panginoon sa atin na ilalagay doon sa balota. Hindi lang kayo magtitiwala doon sa nakikita ninyo o doon sa naririnig niyong pangako. Oo, huwag kang mag-alala. Pag ako na naging kapitan, ilalagay kita doon sa opisina, magtatrabaho ka sa akin, iboboto mo na. Hindi po. Kailangan tignan natin mabuti. Siyasatin natin mabuti sino dapat ang iboto. Hindi lang ikaw yung dapat nakikinabang. Dapat lahat nakikinabang. Amen? Jeremiah 17 verse 5 to 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay umihiwalay sa Panginoon sapagkat siya ay magiging gaya ng kubon sa ilang at hindi makakakita ng pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon, sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at mag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o malilikat man ng pagbubunga. Amen? You see, the Lord, ang sabi ng Panginoon, kapag nagtiwala tayo sa Kanya, we are just like a tree planted. Amen po ba? Doon sa tubigan. Amen. Sabi doon, hindi daw titigil sa pagbunga at hindi matatakot sa pagkatuyo. No? God is illustrating us as a tree, bilang isang puno. Amen. Sa tingin po ba kayo bilang puno, namumunga po ba tayo? Mayabong po ba tayo? Amen po ba? O natutuyo na tayo? Where do you put your trust, church?
Sabi kanina, let us only trust the Lord, let us only trust the Word of God. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, pagkatiwalaan po natin. Amen po ba? Huwag tayo umalis doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit na, amen po ba, dumating sa pagkakataon na nagkamali na tayo, balik pa rin tayo sa salita ng Diyos. Put your trust in the Lord. Hallelujah. Sabi nga po natin 3 beses, oh my soul, trust in the Lord. 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 Oh my soul, trust in His Word. Oh my soul, trust in His Word. Oh my soul, trust in His Word. And oh my soul, trust in His Word. Oh my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama naming Diyos, tunay nga po kami nagpapasalamat sapagkat sa umagang ito, tinuruan mo kaming magtiwala sa iyong mga salita. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na hindi kami matangay ng bagay sa sanlibutan o matangay ng aming mga sariling kakayanan o matangay ng mga tao sa aming kapaligiran, Panginoon. Hayaan mo, Ama, na makita namin ang puso namin, Panginoon God, na sumusunod sa iyong mga salita, sumusunod sa iyong dakilang layunin, at sinusunod, Panginoon God, upang ikaw ay maluwalhati at nadakila, katulad po ng pananampalataya na David, na wala siyang ibang pinagkatiwalaan kundi ikaw lamang, Panginoon, at hindi ang kanyang kakayanan, hindi ang mga tao sa kanyang kapaligiran, hindi ang mga bagay na kanyang tinatangkilik, kundi ikaw, Panginoon, ang kanyang pinagkatiwalaan. Yan din ang gawin mo sa puso namin, yan din ang gawin mo sa isipan po namin. Huwag mo kami pababayaan, Panginoong Diyos. Hayaan mo na lagi kami magtiwala sa iyo, bagamat kami mahina, bagamat meron kami mga pagkukulang, meron kami mga bagay na nagagawa, Panginoong Diyos, pero naniniwala kami na nariyan ka at hindi mo mababayaan ang aming mga buhay, Panginoong Diyos, na ilagak ang aming pagtitiwala sa mga bagay na tinatangkilik namin o sa mga bagay na meron kami o paging sa aming karunungan o sa aming kakayanan, Panginoong Diyos. Help us to trust you, Father God. Help us to trust you. Let my soul trust the Lord. Let my soul trust the Lord, O God. At ayaw mo, Ama, nawasakin mo ang lahat ng mga pandarayan ng Diablo, lahat ng mga gumugulo sa aming puso at isipan, mga naglalagay, Panginoong Diyos, sa mga pag-alinlangan, mga bumabagawag sa aming mga buhay. At katulad ni David, we will trust only you, Lord. We will only trust you, Lord, Father God. Hayaan mo na magtiwala kami lagi sa iyo at gawin namin sandigan ng mga salita mo sa buhay ng bawat sa amin. At naniniwala kami, Panginoong God, na ikaw lamang tutulong at gagabay sa aming mga buhay. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Wala kaming magagawa kung kami walay sa iyo. This church really belongs to you, Lord. Hayaan mo, Panginoong God, ang lahat ng iyong mga pangako sa iyong mga salita ay lubos sa tunay naming pangawakan sa aming mga buhay. Naririto kami, Panginoong Diyos, ilalagak namin sa iyong lahat ng aming kahinaan. Patawad po sa lahat, Panginoong Diyos, na mga pagkukulang po namin. Patawad, Panginoong Diyos, kung nakikita mo kami na ang pagtitiwala namin ay nahiwalay sa iyo, Panginoon, o nahiwalay sa iyong mga salita. Ikaw lamang gumawa sa amin, at ikaw lamang kumilos at dumaloy sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sapagkat alam po namin ng lahat ng gagawin po namin ay magtatagumpay, sapagkat ikaw ang tunay na dadaloy at gagawa sa amin. Purihin ka, Panginoong God, ibinabalik natin sa iyong papurit pagsamba, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. We can give now our special offering and pledges to the Lord.
Tayo magtatay tumayo sa oras dito. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Blessed be the name of the Lord.